Alright, welcome back mga katambay. So ang video natin ngayon ay patungkol sa ating Pi Network. Ayan, maraming mga speculation magsimula nung open mainnet ng ating Pi Network or Picoin. Nung malista siya sa OKX, BitGet, maraming mga spekulasyon nagsimula nung mag-open trade sa mga exchanges ang ating Picoin. Kasi nga 'di ba lumipad siya hanggang $3.4 per Pi. All right. Tapos after how many hours bumagsak siya. So ang mga kasama nating mga pioneers na nagbenta ng kanilang mga Picoin, yung iba naka-earn ng 100,000, 400,000 or even much higher. Kaya lang ngayon ang nagiging issue ay bakit daw hindi natuloy ang ating GCV na $314,159 per Pi. Alright. So ito ngayon yung nagko-cause ng FOMO sa mga holders ng Pi. Bakit daw hindi nagiging maayos ang takbo ng ating Picoin sa mga KYB exchanges. So anyway, sa aking opinion lang, no, with regards po sa ating knowledge dito sa ating Pi Network, it's been 6 years na nagmimina po tayo dito. So, sino ba sa inyo dito na nanonood sa ating content ngayon, sa video natin ngayon, ang nakakaalam sa mga cryptocurrencies or yung mga top 10 natin na cryptocurrency ang nagsimula, no? Ang nag-open sa exchanges na mayroong $3.4 nung mag-open siya. Yan, kung meron man yan, pa-comment dyan na katambay kung meron kang naalala sa pag-stay mo being a cryptocurrency lover siguro or trader. Ang tawag dyan. Kung meron kang maalala na nagsimulang mag-trade na coin or token sa isang exchange na umabot siya ng $3.4 bago siya nag-dump. Paki-comment lang sa comment section. Ayan, maraming salamat. Ngayon, andito tayo sa OKX, no? Kasi dito nga unang nalista ang ating Pi with a pair of USDT. Yan, siguro pumangalawa yung ating BitGet, no? So, base sa aking nalaman, bago na KYB ang ating OKX exchange sa Pi ay pinondohan ito ng $10 billion ang OKX para i-allocate ang trading ng Pi. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Kasi meron akong nabasa lang tungkol dito. Kung yung resources natin na yon ay legit, no? Pero actually, umabot ang ating market capitalization nito ng 190 billion, no, sa pinakamataas na presyo ni Pi nung unang matrade ito. So, balik tayo sa issue, bakit daw hindi natuloy ang ating GCV na 314,159 na sinasabi ng mga GCB officers or personalities na nagsuporta dito sa GCB price na to. Okay, so meron akong nabasa din na with regards to this issue kung bakit hindi pa nasunod ang ating GCV. Sapagkat itong open mainnet ay nakalagay naman sa ating Pi app na meron tayong dalawang klase ng
open mainnet. Yung una, itong pag-open sa mga exchanges, at ang pangalawa ay pagbubukas ng ating ecosystem sa buong mundo. So ngayon, yung iba sinisisi ang ating core team dahil nga raw bakit hindi nasunod. Nag-expect yung iba nasaktan dahil sa tagal ng nagmimina, pero hindi nila naramdaman o nadama ang pagpasok ng Pi doon sa presyong ating inaabangan. Alright? So meron akong babasahin dito, mga katambay, tungkol sa explanation siguro ito ng isang masugid din na tagapangalaga ng ating Pi Network. So ito, paano maunawaan ang kasalukuyang presyo ng palitan sa merkado? Ayan, tinutukoy natin yan sa ating OKX trading platform. So basahin ko na lang, mga katambay. Ngayon, sabi niya dito, ngayon abala ako dahil maraming pioneers ang nahihirapang maunawaan ang presyo ng palitan sa merkado. Ito ay nangangailangan ng malaking oras ko dahil madalas kong ipaliwanag ang mga konseptong ito ng paulit-ulit. Kung lahat ng pioneers ay maglalaan ng oras upang pag-aralan ng mabuti ang Pioneers Handbook, mababawasan ang pangangailangang ulit-ulitin ko ang mga paliwanag na ito. Habang ako ay abala sa aking trabaho sa buwis ngayong hapon, nais ko ring bigyang pansin ang pagkabalisa at depresyon na nararanasan ng maraming pioneers. Kaya nandito ako upang matulungan kayong maunawaan ang dahilan sa likod ng kasalukuyang proseso at kung ano ang benepisyo nito. Ipinahayag ni Dr. Fan na hindi tayo dapat magpaapekto sa mga panlabas na kaguluhan. Mahalaga na mag-focus tayo sa mga bagay na tunay na may halaga at makakapagdulot ng positibong epekto, hindi lamang sa ating komunidad, kundi sa mas malawak na mundo. Sa pamamagitan ng pagsisikap at pagiging malikhain, kusang susunod ang iba pang aspeto. Ipinapakita nito na ang kasalukuyang sitwasyon ay pansamantala lamang at dapat tayong magtuon sa pagpapaunlad ng ecosystem. Mahalagang maunawaan na ang kasalukuyang presyo ng palitan sa merkado ay hindi sumasalamin sa tunay na halaga ng Pi. Ang tunay na halaga ng Pi ay naka-encode sa loob ng sistema. Marami sa mga nagbebenta ng Pi ngayon ay maaaring dumaranas ng kahirapan at hindi nauunawaan ang totoong halaga nito. Dahil dito, hindi itinuturing ng core team na ang kasalukuyang presyo ay isang tunay na representasyon ng halaga ng Pi sa loob ng ecosystem. Pinapakita nito ang karunungan at estratehiya ng core team dahil ang mga hindi marunong magparami ng yaman ay malamang nang manatili sa kahirapan. Sa kabila nito, layunin ng core team na gawing mas malawak ang akses sa Pi upang higit itong magamit sa ating ecosystem. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga panlabas na namumuhunan na bumili ng Pi mula sa mga nais magbenta. Makatarungan ito para sa mga bagong sumali sa Pi Network, lalo na sa kasalukuyang mababang mining rate at sa hinaharap na mas mababang rate pa. Sa 60 milyong pioneers sa mahigit 8 bilyong tao sa mundo, inaasahan na bababa ang mining rate sa mas mababa sa 0.1 Pi bawat taon. Sa hinaharap, magiging mahirap para sa mga bagong miners na makabili ng malalaking bagay tulad ng kotse o bahay mula sa pagmimina lamang. Kaya naman, ang paglilipat ng yaman sa mga tunay na nakakaunawa sa halaga ng Pi ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Mahalagang tandaan na hindi maapektuhan ng kasalukuyang presyo ang halaga ng ating stablecoin. Ito ay isang pansamantalang sitwasyon. Kapag ang mga namumuhunan ay bumili ng Pi, malamang nahawakan nila ito dahil alam nilang totoo ang GCV ayon sa code. Sa paglipas ng panahon, maaaring mas maraming bibili kaysa sa magbebenta na magre-resulta sa unti-unting pagbaba ng bilang ng mga nagbebenta. Ang mga naniniwala sa GCV ay malamang nahawakan ang kanilang Pi o itakda ang presyo sa pagbebenta batay sa GCV. Nalilikha ng isang matatag na merkado. Kalaunan, kapag nawala na ang mga nagbebenta sa murang halaga, ang matitira ay mga pioneers at core team envoys na sumusuporta sa GCV.
na siyang magpapasya sa presyo ng Pi sa pamamagitan ng isang call auction process. Ang dahilan kung bakit hindi pa inihahayag ng core team ang unang presyo ng palitan bilang GCV ay dahil sa mga regulasyon ng SEC. Ito ay isang kinakailang hakbang upang matanggap ng SEC ang GCV kasabay ang pagsunod natin sa mga itinalagang alituntunin sa merkado. Dapat maging masaya ang lahat ng pioneers dahil ang ating GCV education at ecosystem ay handa ng gumana ng maayos sa panahong ito. Dahil karamihan sa mga pioneers ay hindi magbebenta at sinusuportahan ang GCV. Ngayon ay nauunawaan ninyo kung bakit ko itinayo ang GCV Ambassador System, isang maliwanag na hinaharap ang naghihintay sa ating lahat. Mula sa aking pananaw, ang Marso 14 o ang tinatawag nating Pi Day ay magiging isang makasaysayang pagbabago sa enerhiya ng universo. Ang ating OM ay binubuo ng dalawang mahalagang yugto para sa matagumpay na pagpapatupad. Ang unang yugto, pag-aanunsyo ng OM at ang operasyon ng exchange market. Kalawang yugto, March 14, formal nating sisimulan ang ecosystem sa GCV at muling mag-aangkop ang exchange market sa GCV gamit ang call auction. Sa isang salita, GCV panalo. Lahat ng pioneers ay dapat makita kung gaano kaganda ang Pi Network. Doris Yin. So siya po ang gumawa ng ating explanation na ito. So sana maliwanag po sa ating lahat mga pioneers na meron talagang dalawang yugto ang ating open mainnet. Yun na sinabi ko kanina. So ang tanong, meron pa bang pag-asa na tumaas ang presyo ni Pi dito sa mga exchanges? Yes, meron. Meron po mga katambay o mga ka-pioneers. Kasi alam nyo, once nag-open ang ecosystem natin, papasok lahat ang mga nabiling Pi coin doon sa loob ng ating ecosystem dahil nga sa value niya na GCV. Ngayon, bakit tataas sa exchanges? So, magkakaroon tayo ng supply and demand. Pag mas maliit na ang supply, tataas ngayon ang demand ng Pi sa mga exchanges. Tama po ba? Isa pa dito, yung mga hindi pa nag-create ng kanilang mga accounts sa Pi at wala pa sila doon sa ating ecosystem, syempre bibili sila ng Pi dahil gusto nilang makipag-participate dito sa GCV, which is $314,159 per Pi. So, paano sila makapag-participate kung wala silang Pi? So, bibili sila para makapasok sila sa ating ecosystem. So, yung mga nagbebenta ngayon dyan, good luck po sa inyo. Kung ano po ang inyong paniniwala at nagpapadala po kayo sa agos na kung saan ay wala namang konkretong direksyon, okay lang po yan. Kasama na po sa buhay yan. Kung ano po yung inyong paninindigan, good luck po. Pero sa amin na naniniwala sa GCV, nandito lang po kami laging nakasuporta. So yan po inuulit ko na pwede pong tumaas ang presyo ng Pi dahil sa scarcity ng supply. Pagpasok ng ating open ecosystem. So marami dyan mga nagbabangayan tungkol po sa GCV, bakit daw hindi nasunod sa mga exchanges. Kahit ano na pong paliwanag dyan, wala na pong pumapasok. Dahil nga po, ang kino-compute nila is based sa cryptocurrency. At ito po ang tatandaan nyo, ang Pi ay hindi po siya cryptocurrency. Bakit to? Inopen lang po ang mainnet sa mga exchanges para po makapag-participate pa yung mga mamumuhunan na hindi pa nakapag-participate doon sa ating Pi ecosystem para makabili din po sila ng kanilang Pi. Yun po ang purpose ng core team bakit sila nag-open sa mga exchanges na kung saan noon ay ayaw nilang i-open sa exchanges ang ating Pi coin. Kung naalala nyo po mga ka-pioneers, ayaw nilang mag-open noon sa mga exchanges. Pero dahil meron tayong tinatawag na human heart, naisipan nila na i-open ito sa mga exchanges para makabili din yung mga gustong bumili ng Pi na hindi nakapagmina.
So, andyan po yung ating, kung i-explore nyo ang ating Pi browser, andyan po na yung mga apps na ready nang mag-open sooner pag ready na silang mag-open to accept the GCV. No? So, marami talagang mga maninira dyan. Hindi na po abnormal yan. Normal na po yan sa social media. Maraming bumabato dahil daw kung i-compute mo naman yung total supply ng ating Picoin ay 100 billion. Kung papalo daw ito sa sinasabing 314,159, saan kukunin ang market capitalization na yan, diba? Totoo nga naman. Pero ang sinasabi ko, hindi po ito cryptocurrency. Ito po ay global currency. No? Inopen lang po ito dahil nga sa gustong makapag-participate naman ang iba na hindi pa kasali doon sa Pi ecosystem natin. So, ito lang ang masasabi ko, mga katampay, mga ka-pioneers. Hintayin po natin ang announcement at ang mga petsa na yan. Ang February 28, ang second migration, and March 14, Pi Day. So, wag po tayong atat. Sinasabi ko na hindi po ito cryptocurrency si Pi kasi meron tayong utility, no, na nasa loob po ng ating ecosystem. So, good luck po sa mga nagtitrading. Sana mapalago po pa ninyo ang inyong mga Pi at sa mga holders na kagaya ko. Good luck po sa ating lahat. And sa mga hindi pa po nakapag-join sa ating Pi ecosystem, ilalagay ko po ang aking joining link dito sa comment section below this video. Ayan, maraming salamat. Good luck po sa ating lahat. Comment nyo lang po ang anong gusto nyong tanong dito po sa ating video na ito. At bibigyan po natin yan ng oras para sagutin kung sa abot ng ating makakaya. See you, pioneers! Mabuhay ang Pi Network!